Si Coco po ay isang stand-up comedian na matagal na puring stand-up comedian. 1994, 300 ang budget po ni Coco. Opo. So, tsinaga namin ni Marlon. Minsan, uwi kami ni Marlon ng 200 ang budget kasi minsan nare-raid yung gay bar. Sa mundo ng komedya, ang dami-dami na po magaling, pero kakaunti na lang po mabait. Pag uwi namin galing na Malate, nabangga yung jeep na sinasakyan namin. Na-aksidente po ako. Kasi itong doktor ko din, kakaloka, pinainom ako ng steroid. Lalaki ka ba o ano, dati? Bakla talaga. Bakla talaga, pero na-inlove ka Opo. sa Tomboy. Sa tomboy. So nagsama kayo nitong asawa mo? Opo, hanggang sa nabuntis ko siya. 6 po naging asawa niyang bakla. Sa 6 po ng bakla na yon, meron siyang naging 6 na anak din. Lahat ng bakla nabuntis. Sabi ko sa kanya, alam mo, mag-baby maker ka na lang. Nadatnan namin yung anak ko nandoon sa bilyaran. Nakahiga yung bata doon, walang sapin, walang kung ano man. Pinanlilimos doon sa patay na po siya. Namatay yung anak mo? Apo, 2023. 2 years. Anong Depression na yun. Siguro nagsama-sama na rin na yung tampo niya sa nanay niya. Tapos yung mga question niya na bakit ganun, bakit ganyan. Lagi niya binibiro sa akin, sabi niya, I'm gonna kill myself. Hindi ko na alam, magpatibakal na rin ako. Dahil ko, binggan nga ako ng anak, iniwan naman ako. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. ganon? Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, ay nako, may pupuntahan po tayo isang host na kung saan kikilalanin po natin siya dahil meron po siyang pinagdadaanan ngayon. Kaya samahan niyo po ako, sabay-sabay po natin siyang kilalanin at kung ano po ang kanyang pinagdadaanan para po ito po ay suporta natin sa ating mga kasamahan na nagtatrabaho sa gabi-gabig pagpapatawa. Kaya naman po sa aking vlog, nako, samahan niyo po ako na puntahan po natin siya. Kaya ito po, nandito na po tayo. But before that, please like, share, and subscribe. Nandito na po tayo. Papasok na po tayo sa kanilang lugar, sa kanyang tinitirhan. First time ko rin po ito makakausap, kaya tingnan po natin kung ano po ang ating malalaman tungkol sa kanya. Si Coco Icon po ang ating kakausapin for today's video. Ang tagal kong hindi rin po nag-interview ng mga host, pero ngayon nagbabalik na po tayo para po, para sa mga tagahanga at sa mga nakakapanood po sa kanya dati. Ito na po ang kalagayan ni Coco Icon. Kaya naman, siya lang po kayo. In fairness kilala si Coco Icon. Oo. Pare ni Coco Iba din. Nandito na po tayo sa bahay ni Coco Icon sa Cavite. Hello, Coco Nanay! Magandang hapon po. So mga kachika, nandito na po tayo. Natuntun na po natin ang bahay ni Coco Icon. Alamin natin ang kalagayan na po ni Coco. Hello, Coco. Welcome to my vlog, to Romel Chika Vlog. Kumusta po sa mga subscriber ni Inay? Si Coco po ay isang stand-up comedian na matagal na puring stand-up comedian. Coco, ilang taon ka ng stand-up comedian? Start po ako sa gay bar. Kasamahan ko po si Marlon. Marlon? Si Marlon. Kausap ko siya kanina. Sabi ko, ibablog ako ni Inay. Sabi ko, kwento ko yun sa ate. Kasi doon ako nag-start na eh. So, dati kang drag queen? Parang Hindi ganon. po. Impersonator. Bago kasi magkaroon ng drag queen, impersonator muna. Anong taon ito? Mga 1994, ganyan, 1995. Saan ang unang bar mo? Sa Blooming Treat, Modelo. Tapos yun. Kasi nag-host ako lagi doon sa barangay namin. Bago kasi ako napunta dito sa Cavite, San Andres muna ako. Doon ako lumaki talaga. Nag-host ako doon, nakikita-kita niya ako. Actually, ako nag-approach. Sabi ko sa kanya, ako nung work mo. Sabi niya, doon nga daw sa gay bar. Sabi ko, sama mo naman ako. Sabi niya sa akin, sige, sabi niya. Tapos tinry ko na isang beses. Anong ginawa mo dun sa gay bar na yun? Unang-unang piyesa ko na yung kay Tuesday Vargas, yung babae po ako. Nililipsing mo? Tapos yun, hanggang sa nagustuhan ako ng may-ari. Tapos sa akin ng may-ari, kung okay lang ba sa'yo na mag-start ka ng 300 pesos. 1994, 300 ang budget po ni Coco. Apo. Actually, 1,000, pero 300 daw sa umpisa. So, tsinaga namin ni Marlon. Minsan, uwi kami ni Marlon ng 200 lang budget. Minsan, 150. Kasi minsan, nare-raid yung gay bar. So, minsan, talagang pamasahe lang. Minsan, sasabit na lang kami ni Marlon pauwi lang sa amin. Kasi magkalugar naman kami. Saan kayo dati nun? Santa Ana po. Ayun, tapos hanggang sa doon na nag-start. Tapos nagkataon, saka
nakaka-raid doon sa gay bar na pinapasukan namin. Nag-isip tong may-ari na si Papang, shoutout kay Papang, na gawin na lang comedy bar yung gay bar. Which is, doon ko na po nakilala si Inay BM. Big Mouth. Big Mouth po. Si Anchabi, yan, yung mga nandoon. Tapos si Inay BM po, saka si Matuts. Sila yung nag-ano sa akin na sabi sa akin, alam mo, chumichika ka naman. Sabi ko, ba't ayaw mag-comedy bar? Sabi ko, oo nga po, nag-host ako sa mga piyesta sa amin. Sabi niya sa akin, sabi niya, sige, try mo. Hanggang sinama-sama nila ako nila, si Reggie Sinta. Saan ka namang unang pumasok na comedy bar? Sinama muna lang ako sa Las Piñas. Po nakalimutan ko na yun. Parang ano siya, variety show. Okay. Tapos may comedian, iba-iba, singer, comedian. Tapos sinama nila ako. Sabi niya, oh, dito ka muna. Tapos ayun. Umiwalay ako sa kanila. Sabi sa akin ni Inay, mag-explore ka sa iba-ibang bar. Unang bar ko na pinasukan na, bukod doon sa gay bar na naging comedy bar, is yung ito sa Espanya naman. Anong pangalan nun? Midnight Ship. Doon ko naman po nakilala si Naiwaki Kiray. Magkano ang budget mo na doon? Kasi eto na, host ka na dito, Opo, di ba? Magkano ang budget mo na noon? 700. Anong taon ito? Mga 1996, ganyan. Tapos, doon ko nakilala si Naiwaki Kiray. Sabi niya, alam mo, magaling ka, magaling utak mo. Sabi niya ganun. Mag-explore ka pa. Tapos, nagkataon, nung time na yon na-aksidente po ako. Yung isang kasama kong kumpare ko din na si Ai, yung gumagaya kay Ai de las Alas na host din. Nag-punchline po siya. Tapos, doon po siya nag-show. Tapos, pag uwi namin galing na Malate, nabangga yung jeep na siya nasakyan namin. So, nasimento to ng isang buwan. Tapos, nagkataon yung may-ari. Magjowa kasi may-ari ng Midnight Ship eh. So, sabi nung may-ari, sabi, sasara ko na to. Bitawan ko na. Sabi ko nga, sabi ko, di Paano ka na naman? Oo po. Ina-break out ako sa kung ano ko, paano ba to? Nagkataon, noong time na yon, doon sa Along Espanya, meron din po isang comedy bar which is yung Lettuce and Pepper. Doon ko nakilala sila Russell. Doon sa Midnight Ship, nakasama ko si Peach Monte Carlo. Yun. Tapos sa Lettuce and Pepper, doon ko nakasama sila Yung Lettuce and Pepper, ito ba yung sa may papasok ka kanan, sa di ka kakanan Opo, ka, opo. di ba? Tapos, Malapit sa McDonald's. Oh, paning mga estudyante yun, di ba? Opo, Mga opo. tama ba Opo, ako? opo. Oo. Doon po yun. Tapos, doon, yun yung pangalawang pinaka-bar ko na. Magkano na ang sweldo mo noon? Ganun pa din po. 700 pa Opo. rin. Pero ang trabaho ko, host saka impersonator. Ay, dalawa. Opo. Okay. Kasi kailangan may prime time po that time eh. Oo, ikaw rin nagpa-prime Opo. time. Tapos hanggang sa nakasama ko sila Ina Mina, ganyan. Ang Opo. dami mo nakasama, mga ano talaga, mga veterano na Oho. rin. Tapos hanggang sa tumagal ako siguro mga 4 na taon po ako doon, 5 taon. Ah, in fairness, doon yung tumagal na bar mo. Opo. Sa, ano pangalan nun? Lettuce and Pepper. Lettuce and Pepper. After ng Lettuce and Pepper, saan ka na napadpad? Napunta naman pa ako sa may Valenzuela. Palayo lang palayo, ano? Actually, bago ako magkaganito, talagang nakakarating ko sa kung saan. Oo. Tapos sa Valenzuela, ano naman ang pangalan ng bar mo doon? Upper Deck. Comedy bar din yun. Opo, opo. Nakailan taong ka naman doon? 3 taon kasi nagkataon no, nagkaroon ng problema doon sa may-ari at saka sa akin. So sabi ko gano'n, hindi ko na po kaya na bumiyahin kasi ang layo eh from Santa Ana to Valenzuela. So sabi ko gano'n. Tapos hanggang sila Ian na nagsabi sa akin, sabi niya, parang hindi mo na kaya. Sila Ai, sila Vanessa, sabi niya, parang ang laki-laki na ng ginagastos mo, taxi mo pa lang. Kasi ganoon din ang sweldo Opo. mo. Tapos sabi ko gano'n, sabi ko, di umalis ako doon. Tapos hanggang after noon, nagsunod-sunod na iba-ibang bar na meron ng Bulacan, sa Malate, nag-ikot-ikot na ako sa Malate. Sa Malate, ano mga bar na pinasukan mo sa Malate? Nagsimula ako sa Malate sa Hosto Bar, tabi ng library. Hosto bar naman ito. Opo. Superman. Superman, tapos Opo. impersonator ka doon. Hindi po, host naman kami ni Jody Bello. Okay. Yung pinakasama si Jody Bello. Si Becky Bello na ngayon. Opo. Ang dami mong bar na pinasukan na. Opo. Mga ilang taong ka na noon? Pag-graduate ko po kasi ng high school, nagtrabaho na agad ako. Nagtrabaho muna ako sa mga company, merchandiser. Okay. Naging assistant manager din po ako ng Mr. Donut. Hanggang sabi ko, parang hindi ko to porte. Parang may nahanap ako. Pati mga pabrika, pinasukan ko noon. Sabi ko, parang hindi to yung nahanap ng So, ko. sa murang edad, talaga nagtatrabaho ka na talaga? Opo. Pagka-graduate mo ng high school? Opo, dapat mag-aaral ako noon kasi nga nasabi ko sa mother ko, sabi ko, wag na lang, sabi ko ganun, saka na lang yan, sabi ko ganun. Kasi tumagal, napabayaan ko na yung pag-aaral ko. Hanggang napunta ka na rito sa entertainment. Tapos, nakita ko, ang ganda ng bahay mo. Kaninong bahay to? Sa sister ko to, nagkataon lang nung time na okay pa ako, parang patak-patak kami ni mother ko tsaka ako. Kaya ito na nakuha tong bahay na to. Si nanay mo lang ang kasama mo ngayon dito? Opo, dalawa lang po kami. Dalawa na lang kayo. At si nanay, anong trabaho ni nanay? Dati po siya sa simbahan. Taong simbahan. Opo, sa laundry siya, ng mga taga-laban ng mga sutana. Okay. Pare. Tapos kaso nga lang, nung time na nagkaroon po ako ng anak, tapos
nagkaanak ka. Opo. Nagkaanak ka na, ilang taon ka nagkaanak? Hindi ko naman ma-recall eh. Basta ano po, nasa kaputukan ako ng karir ko noon. Tapos may namit akong tomboy. At tomboy. Opo, Tomboy. Tomboy po. As in, tomboy As in talaga? tomboy po. Na-in love ka dito? Opo, pinakilala sa akin ni Marlon pa din. Sabi sa akin ni Marlon, inetsos-etsos nga ako ni Bakla, sabi niya sa akin. Sabi niya, Tim, papakilala ko sa yung lalaki. Sabi ko, pagtingin ko ngayon, mukha naman lalaki. Okay. Itsura. Madaling araw. Sa bar to, nasa bar? Hindi, nasa kalsada na kayo? Kalsada kami. Pag kapako ng dibdib ko, bakla ka, tomboy yan. Hanggang sa yun, nagka-developan na, hanggang sa yung tomboy, parang na... In love na rin sa'yo? In love na rin sa akin. Pinapunta ko na sa bahay. Hanggang sa may nangyari na sa amin, nabuntis sa'yo, nabuo po yung aking anak. So, nagsama kayo nitong asawa mong tomboy? Opo, hanggang sa nabuntis ko siya. Tapos actually, nung pinagbuntis niya yung baby ko, sabi niya sa akin, hindi ko raw anak. Sabi ko, kanino anak yan? Sabi ko, ganun sa akin ka lang naman may nangyari, sa atin naman may nangyari. Kasi sabi ko, may doubt pa rin po ako. Kaya paglabas po nung bata, nung nilabas siya, para mapawi yung aking doubt. Pero nagsama kayo sa isang bahay? Opo. Nung Okay. buntis siya, nasa bahay siya kasi nagpapaprenatal. May So, mga siya- check-up, mga Opo. ganun. Ikaw yun. Sagot Ako mo po- lahat ako po yun. Kasi si tomboy, walang trabaho na. Wala po. Ikaw na talagang sumasakolo. Opo. Yung tomboy po kasi na-meet ko siya sa kay Marlon. Tapos itong tomboy medyo pagala-gala din sa Malate. Tapos laking bahay ampunan. Tapos ako gano'n sabi ko, sige kung gusto mo, magsama tayo. Bala ko sana siyang pakasalan. Kaso nga lang sabi ko sa kanya, sabi ko, kailangan magbago ka. Sabi ko gano'n, sundin mo yung mga gusto ko para maging maayos ang buhay mo. May biso kasi siya na yung tomboy. Kaya nung pinagbubuntis niya yung anak ko, sabi ko, yun yung takot ko. Sabi ko, baka ka maapektuhan yung bata. Sabi ko gano'n. Kaya nung- Naguguluhan ako, lalaki ka ba o ano? Dati? bakla talaga. Bakla talaga, pero na-inlove ka Apo. sa Tomboy. Sa tomboy. Kahit alam mong tomboy, may nangyari sa'yo. Tapos sa kabila ng, hindi naman sa ano, di ba? Kasi di ba pag bakla ka, di ba parang malayong mangyarin, pero totoong may nangyayaring ganon. Kasi na mo. ano po, nung pagka-graduate ko ng high school, sabi ko, parang naka-mindset ako, sabi ko, ayokong tumanda na ako lang mag-isa. Sabi ko, ganun, gusto ko may anak ako, sabi ko, ganun, gusto ko yung biological kong anak. Kaya sabi ko, ganun, na-meet ko yung tomboy, sabi ko, baka ito na yung binigay ni God, sabi ko, ganun. Kasi dami kong nakarelasyon po ng mga lalaki noon, iba-iba. Bago dumating si Opo. tomboy. Sabi ko, baka ito nga kako. Kaso, unfortunately, hindi rin pala siya dahil matigas ang ulo, may bisyo. Na minsan, uuwi po ako galing ng show set noon. Minsan, uuwi ako ng alas 4. Minsan, alas 5, dadating sa alas 6. Mas nauuna ka pang dumating Opo. nang galing sa trabaho siya, wala siyang trabaho. Amoy rugby. Diyos ko po. Kasi yun ang takot ko. Kasi pinagbubuntis na yung baby ko. Sabi ko kay nanay ko, paano ba yan? Sige lang, alagaan naman Nung natin. nag-live-in kayo ng kinasama mo, dito kasama mo ang nanay mo? Kasama mo? Doon na po sa Santa Ana po yun. Ay, hindi mo kasama si nanay? Kasama po namin. Kasama mo rin si nanay mo. Anong sabi ng nanay mo nung gano'n na yung relasyon mo doon sa ex-wife mo? Ang tanong po niya, sigurado ka ba dyan? Sabi niya, kasi siyempre, alam niya bakla ako. Tapos ganun yung sitwasyon namin. Sabi niya, sa'yo ba talaga yung anak na yan, baby na yan? Sabi ko, yung kapatid ko nag-offer na, sabi niya, huwag kang mag-alala kuya. Kasi that time, kapatid ko po, nagtatrabaho sa US Embassy. So marami siyang access, may financial siya. Ay paglabas ng bata, kuya, papa-DNA natin. Okay. So ayun nga nangyari, paglabas ng bata, tumagal hanggang sa, hindi ko na rin siya mapigilan na dahil sa bisyo niya. Sabi ko nga, hindi kita papakasalan kasi ayaw mo tulungan sarili mo. Sinabi mo doon kay Opo, sa ano? tomboy. Sabi ko sa kanya, hindi kita pipigilan kasi sabi ko, ang tao, mabago lang yung buhay niya kapag tinulungan niya yung sarili niya. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi kita tutulungan, hindi kita papakasalan. Ngayon, lumabas yung bata, umalis na yung... Buti iniwan sa'yo yung bata. May istorya pa doon, Nay. O ano nang nangyari? Ang istorya, hindi lumabas yung bata. Nagkataon that time, nasa Cebu ako. Nagtatrabaho ka pa rin sa Cebu? Apo, may event ako na parang 2 months ata ako dun sa Cebu. Okay. Tapos nagkataon na nanganak na siya. So ang nag-asikaso, yung nanay ko tsaka kapatid ko. So sabi ko sa nanay ko, sabi ko, asikaso yun. Kung lumabas yung bata, nabiyaran nila yun sa ospital, ganyan. Ikaw lahat. Ikaw Apo, lahat yun. apo. Tapos yung tulong na yung kapatid, may kinakapatid siya din sa Malate. Tapos ang sabi niya sa akin muna yung bata. Sabi ko, paano yan na? Hayaan mo, siyempre nanay yan eh. Sabi niya, sa pagdating sa batas, wala tayong magagawa. Oo, kasi kailangan muna yung bata sa ina. Oo, so pinakubaya yung bata sa kanya. So ano lang yun ay, mga 2 weeks. 2 weeks lang? 2 weeks lang, wala pang isang buwan. So pinakubaya yung bata sa kanya. Nagkataon that time, nakabalik na ako ng Manila. Kasi itong barkada ko doon sa Santa Ana, nagbalita sa akin, sabi niya, bubot kasi ang tawag sa akin, bukod sa Kokwa. Sabi, bubot, yung asawa mo, di ba si ganito, si ganyan. Sabi, oo. Sabi, nakita ko doon sa Harrison Plaza. Okay. May bit-bit na bata, tapos may bit-bit na mineral water, pinanlilimos doon sa Kaya ginawa ng kapatid ko, inarinig ng kapatid, sabi niya, kuya, puntahan nga natin. Noong time na yun na nalaman namin, sinugod namin sa Malate. Nadatnan namin yung anak ko, nandoon sa bilyaran. Nakahiga yung bata doon, walang sapin, walang kung ano man. Kaya nahabagin kapatid ko, sabi niya, kuya, kunin na natin yan. Sabi niya, kasi hinawakan din yung kapatid ko sa kamay, parang ayaw bumitaw nung
anak ko. Sabi ko, kuya, kunin natin to. Kaya yun. Nung kinuha niyo yung bata, hindi na tumanggis yung Hindi na po. ex-wife mo. Hindi na po. Kasi alam niya na parang sa loob sa isip niya rin, Hindi niya kakayanin. hindi kakayanin. Pariwara nga din siya kung kanina. Nung kinuha mo yung anak mo, nag-usap kayo nung ex mo. Wala po. Anong sabi mo sa kanya? Kasi na, prior sa akin meron siya naging asawa. Babae. Bakla din po. Bakla din. 6 po naging asawa niyang bakla. At Pang-anim ka. una po ako. Ah. Sa 6 po ng bakla na yon, meron siyang naging 6 na anak din. Lahat ng bakla na buntis. Kaya nung nalaman ko pa, actually pangatlong anak pa lang niya, sabi ko sa kanya, alam mo, biniro ko sa kanya, alam mo, mag-baby maker ka na lang kaysa ginagawa mo sa sarili Pero mo. okay kayo. Okay, kayo. okay kami, Okay okay kayo. Hindi kayo nag-away ng Hindi ano. po, hindi po. Talagang intindihan. Yung anak mo sa kanya, nung kinuha mo na, walang naging problema. Wala po. Walang problema. Pumayag na siya. Tapos, nung nasa iyo yung anak mo, dinadalaw niya ba? Hindi po niya dinadala. Never niyang dinalaw, Never po. ever. May communication kayo? Meron po. Actually, simula nung lumaki yung bata, tuloy-tuloy yung komunikasyon namin. Okay. Pero hindi lang siya nagpapakita. Nanghihingi lang siya ng pera. Pag pupunta sa bahay dati sa Santa Ana, hingi ng pera sa nanay, ganun lang. Binibigyan mo. Binibigyan ko naman kasi nga naaawa ako. Mapagmahal ka rin talaga. Opo. Sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng pera, wag mo ibisyo, ikain mo. Kasi yung payat yung hagard na hagard ng itsura. Sabi ko, alam ko yung itsura mo ganyan. Sabi ko, ganun, ang dami-dami dito sa amin yan sa Santa Ana. Sabi ko, hindi mo itatanggi na hindi ka nagbibisyo ka. Hanggang kailan tumagal yung nagpupunta siya sa bahay niyo na binibigyan mo siya ng pera lagi? Tumagal ng mga 2 taon na yun. No? 2 taon na binibigyan mo. Siya Opo. pupunta lang doon. Hingi ng pera. Yung anak mo, habang lumalaki, hinahanap niya yung nanay niya. Opo. Ano sinasabi mo? Pinaliwanag ko, naging open book naman sa kanya. Sabi ko sa kanya, ganito ang sitwasyon natin. Sabi ko, ganun, ganito kami ng nanay mo. Pati istorya namin, paano kami nagkakilala, ganyan. Mga ilang taon mo itong sinasabi sa anak mo? Nung 10 taon na po siya nun. Ano mga grade 1, grade 2 na siya. Kasi nagtatanong na siya, sabi niya, nasan si mama? Sabi ko, ito mama mo. Kasi nakita pa sila nung mga grade 1 na siya na yun. No? Grade 1 lang, Apo. tapos hanggang umabot ng grade, hindi niya nakita. Huling nakita nung anak mo, grade 1 pa lang siya. Apo. Tapos the rest, hindi niya Nakita po nakita. sila nung inaasikaso ko na yung isang beses na nag-asikaso kami ng passport. Okay. Kasi kailangan niyang presence ng magulang kasi nga kailangan yung baka raw sabihin na child trafficking. Yun ang requirements ng DFA. So pinapunta doon, nakakaloka pa na Pagdating niya doon sa DFA, sabi ko sa kanya, papadalan kita ng pamasahe, padalan kita ng ito, pambili mo ng damit. Sabi ko, Para presentable oo. naman. Dumating na doon, nakakaloka. Dumating siya na walang bra. Bakit yung niya dito, sabi ko, anong ginitsura mo? Sabi ko, gano'n, opisina to. Tapos pinapunta doon sa napagkamalan pa talaga kami child trafficking talaga. Sabi niya, anong itsura? Paano kayo nagkakilala? Na-question pa kami. Maki-question kasi sa itsura itsura, niyo. oo. Na parang, ano to? Anong paliwanag mo doon sa embassy? Pinaliwanag ko po yung buong istorya. Tapos hanggang sa na-approve naman yung Okay. Yun yung last nakita nilang anak ko. Sabi Ilang niya, taon yun? 16. 16 after grade 1, Opo. 17 na agad. Tapos, yung last nakita, sabi ng anak ko sa akin, sabi niya, Papa, ba't ganyan si Mama? Sabi ko, pasensya mo na. Nagpapaliwanag ako na. Ikaw talaga ang napapaliwanag sa kanya. Napapaliwanag. Nag-uusap ba yung anak mo at saka yung mama niya? Yung isang beses po, nung pangalawang contact ko sa kanya na tungkol pa rin sa passport, kasi kailangan, dahil hindi na-aprobahan doon sa main, so punta kami ng Alabang. Punta kami doon sa Malate. Nakita ng mga anak ko yung mga kapatid niya nakalat doon sa kalye. Sabi ko, kapit ka sa mama mo. Sabi ko, ganun. Lagi ko ini-install na sa mind ng anak ko na huwag ka magagalit. Mama mo Huwag ka yan. magtatanim ng galit kasi nanay mo yan. Sabi ko, kung hindi ko yan nakilala at di kami nagkaroon ng ugnayan, wala ka dito sa mundo. Yun ang lagi ko, hindi ko siya para siraan o ano man. Hindi ko ginawa yun kasi ayoko magtanim yung galit ng anak ko. But doon na alam ko sa kaloob-looban ng anak ko, basta ko na may sama siya ng loob. Kasi nga, hindi niya nakakausap. Opo. Pero nandyan lang naman, di ba? Tapos lagi niya inaano niya, sabi niya, bakit yung ibang kapatid ko kasama niya? Sabi niya, ba't ako hindi? Sabi ko, in-explain ko sa kanya, sabi ko, imagine mo kung sakaling kasama ka na nanay mo, kung nakita mo din mga kapatid mo sa Malate, napakalat-kalat, yung iba nakipag-riot, sabi ko, yung iba namamali mo, sabi ko, gusto mo bang ganun? Sabi, ayoko papa. O sabi ko, di, maging happy ka na dito kung ano yung status mo. Magpasalamat ka at pag nakagraduate ka kako at medyo nagkapera ka na, tulungan mo yung mga kapatid mo, tulungan mo yung nanay mo. Ang bait mo. Kailangan Napakabait na- mo. Salamat. Tapos, habang ikaw lang nagpapaaral doon, Kami po ng kapatid ko. tinutulungan ka ng kapatid Opo. mo. Kasi that time, wala pa po sa Amerika yung kapatid ko nandito siya. So, tulong kami, si nanay, lalo na si nanay, dahil wala ng trabaho. Kasi nag-resign nga po siya, dahil nung sabi ko mag-resign ka na kako. Sabi ko, Kasi lumalaki na yung kita mo Opo. noon. Sabi ko na hindi ko na kaya na hati-hatiin yung oras ko, yung paggagali ng set, tas maghahatid ng umaga. So, si nanay mo na lang ang tumutok doon sa... Ano Sa pangalan ano ng anak mo? Alex po. Si Alex. Alex, babae. Opo. Okay. Alexandra Denise. Tapos nung nangyari, hanggang hindi na nag-aano yung anak mo, di ba? Ano yung pinakamasakit na pagkakataon sa anak mo, yung may tinanong siya na hindi mo kayang sagutin? O nasagot mo lahat ng tanong niya? Nasagot ko naman po, pero yung isang tanong
sabi niya, mahal ba ako ng mama ko? Anong sabi mo? Sabi ko, mahal ka. Kasi yun nga po na, talagang inaano ko, dinidikdik ko sa... Ini-insist mo sa utak niya. Na sabi ko, hindi sa ano, sabi ko, huwag mo isipin yung mga nangyari sa amin na mama mo, yung mga nakita mo na yung kapatid niya nandoon, kapatid mo nandoon, ikaw nandito sa akin. Sabi ko, isipin mo lagi, kaya ka nandito sa mundo, may purpose ka. Sabi ko, gano'n, kaya ka binigay sa amin kasi para ka sa akin. Sabi ko, gano'n, para pag umasenso ka na at tapos ka ng pag-aaral, tulungan mo yung mama mo. Sabi ko, gano'n. Kasi yun sabi ko sa kanya, sabi ko, huwag kang magtatanim ng galit. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, never ka magtatanim ng galit sa magulang. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, hanggang sa yun ng nay, nung huli ng ano nay, wala na kasi siya nay, patay na po siya. Namatay yung anak. Apo, 2023. 2 years. Anong Depression nay. depression? Apo. Ayoko nang maging specific doon sa nangyari sa. Pero mas depression po. Ayun lang. Tapos sinumubay pa yun sa puso niya. Ay, meron din siyang heart Apo. failure. Opo. Kasi yun ang nangyari. Actually, sa taas nangyari. Wala po ako noon, nung time na yun. Siguro nagsama-sama na rin na yung tampo niya sa nanay niya. Tapos yung mga question niya na bakit ganun, bakit ganyan. Tapos yung stress niya sa school. Tapos nasabayan pa ng love life niya. Nagpatong-patong. Kaya yun. Hindi ba kayo nag-uusap padalas ng anak mo yan? Nag-uusap kami na Close kayo? Opo. Actually na pag nung time na yun, kasi nga sobrang busy. Kasi talagang kayod ba rin ako na kung saan racket, event, pag galing ng set, pahinga lang ng konti dito sa bahay, tapos event naman. Trabaho ulit. So sabi ko sa kanya, lagi niya binibiro sa akin, sabi niya, Papa, I'm gonna die. Sinasabi niya sa'yo Opo, yun? sabi Ano sinasabi mo? I'm gonna kill myself. Sabi ko, naku, gano'n. Kasi nasasaktan ako bilang ama. Hindi mo pinapakita? Hindi po. Ina-explain ko sa kanya ko, wag gano'n na kasi hindi ko pa ako naawa sa akin. Hindi ko pa naawa kay nanay. Kay mama kasi ang tawag niya sa kapatid ko. Sa mami mo, sabi ko na pinapasumikapan ka namin nag-aral. College po siya na 18 years old nung time na yun. Tapos sabi ko sa kanya, kung maawa ka na, kasi kung gano'n, huwag mong gagawin niya, kung ano man yan. Kasi may isang beses yun na nasa, nakaset ako sa Showtime, Mandaluyong. Yun yung unang attempt niya, nagsaksak ng gunting. Yun yung una niya, tapos pangalawa, uminom siya ng Mepenamic, tapos pangatlo, yun na siya nag-success. Alam, nung unang pagkakataon niyang ginawa yun, alam ng nanay niya, ng ex. Opo. Ano sabi ng asawa mo dati? Hindi, pinaalam ko lang, pero dead ma. Dead pa lang. Dead man lang siya. Hindi nga siya na-alerto eh. Tapos hanggang sa nangyari na yun, nakakaloka na, ito yung pinaka-extreme. Nung nangyari na sa anak ko yun, nag-effort ako sa kanya kasi nakaburol. Pagkaburol, may event ako December kasi na eh. December 10. November 15, 2023, pinaganda ko pa siya ng dibo niya. Pinagsimakapan ko siya, kasi kung anong mangyari, magdidibo ka. Sabi ko, hindi man magarbo, pero hahandaan kita. Lahat, May raos. May raos ko. Sabi ko, from the gown, hanggang sa lahat, hanggang sa venue. Sabi ko, pati sa catering, sabi ko, magpapakitering kasi ayaw niya. Sabi niya, wag na lang ko, Papa. Sabi ko, hindi, handaan kita. So, November 15, dibo niya. Tapos December 10 siya nawala. Parang tinapos lang talaga yung birthday niya. Yun yung ano ko na, yung hanggang ngayon na bit ko. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, binggan nga ako ng anak, hiniwa naman ako. Kasi ilang sabi ko, paano na ngayon? Yun yung takot ko ngayon, na sabi ko, paano na pag nawala na si nanay? Actually ngayon, tatalo kami na ko. Kung nandito na ang anak ko, hindi ka mahirapan na. Sabi ko gano'n. Kasi ako ng anak ko, mahal ako noon. Tapos nung isa tanong mo na, dun sa tanong mo na kung nagpakita ba rin ni nanay, hindi mo nagpakita until nung nag-effort ako noon, nakaburol. Sabi ko sa kanya, nag-arkila pa ako ng angkas nung pupunta ko sa Malate. Sabi ko gano'n, pinuntahan ko, wala. Kasi nasa inuman daw. Sabi ko, sinabihan ko yung mga inti-inti na. Sabi ko, pakisabi naman kako, patay na yung anak niya. Walang response. Nung nilibing na, tumawag. Ako pa tinalakan, sabi niya, minura pa ako sa mo, sabi nga doon, pinabayaan mo anak ko. Sabi ko, ha? Sabi ko, pabayaan? Sabi ko, alam mo may salitang pabaya? Sabi ko, gano'n, baka spelling ko sa bawat letra. Sabi ko, para malaman ko ano yung salitang pabaya. Alam ng Diyos, sabi ko, hindi ko pinabayaan anak ko. Sabi ko, gano'n. Kahit na bakla ako, sabi ko, may mga temptation, may mga kung ano na mga sa aking problema, hindi ko pinabayaan. Sabi ko, binigay ko lahat. Alam ng Diyos na hindi ko pinabayaan. Hanggat sa kauli-ulihan, sabi ko, gano'n. Kaya nung binilita sa akin na, nung time na December 10 po yun, nung nasa event po ako, tumawag tong kapitbahay na namin tumawag. Kapitbahay yung tumawag sa'yo. Kasi si nanay, nag-hysterical na, hindi na alam kung gano'n. Kasi pilit niyang tinatanggal doon sa pwesto nung ito kapitbahay ko na sabi niya, Bubot, umuwi ka muna dito. Sabi niya, bakit? Yung anak mo, sinugod sa ospital, ganito, ganyan. Sabi ko, ano nangyari? Pagdating sa ospital na siguro minuto lang, wala pang 10 minutes na dumating ako doon, nalagutan ng hininga. Pero talagang sabi ko, naklaban na. Ako nakabake up ako na talagang buo pa ako, galing ako ng event. Well, hindi kayo nakapag-usap, wala kang natatandaan
isang pagkakataon na yung, di ba yung premonition, wala kang... Meron na. Nung bago ako umalis nung December 10 na yun, kasi ang event ko nandito sa Kawit, sabi niya sa akin, sabi niya kay nanay, Papa, huwag ka na umalis, maliit lang naman yung budget mo dyan. Kasi alam niya lahat ng mga ano ko. Sabi, Papa, maliit naman yung budget para bukas alis tayo. Tapos niyaya niya to si nanay nang mag-ano sila, lalabas daw sila. Sabi ko, sige, kayo dalawa. Tapos nanghingi pa sa akin ng Gcash. Sabi niya, Pa, kaya akong Gcash kasi may order ako sa Shopee. Sabi ko, sige, senda kita Gcash. Yun lang yung pinakalas na usapan namin. Pero ang lagi ko natatandaan nun ay, yung lagi na sinasabi, I'm gonna kill myself, I'm gonna kill myself. Lagi ko naman sinusopla nung kumbaga sabi ko, huwag kong gawin yan na. Kasi akala mo, ano lang siya, yung Wala biro lang, lang, parang wala lang, walang dating. Pero hindi mo, ano yun, no? Hindi ka na alarma doon na I'm gonna kill myself, yung sinasabi niya. Meron na, may alarma. Kaso nga lang, syempre lalabanan mo yung takot minsan Parang i-ignore mo na lang kaysa ikaw din ma-stress. Pero nung nawala siya, doon ko na-realize ko, yung palang mga sinasabi niya, I'm gonna kill myself. Totoo pala yun. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa kanya at hindi man lang siya nakapagpaalam sa'yo. Wala na. Meron siyang ginawa na na sulat. Hindi actually sulat. Parang chat na hindi niya na-send. Nakita mo sa telepono niya? Nakita nung, kasi nalaki yung telepono niya, hindi niya pinaano sa amin, nagkataon tong pinsan ko, alam yung telepono niya, so nabuksan yung Anong iPhone. nakalagay doon? Sabi niya, sorry Papa, sa ginawa ko, ganyan. Tapos sabi niya, huwag niyo sisihin yung boyfriend ko, wala siyang kasalanan, mahal ko yan, ganyan. Sabi niya, pakisabi kay Mama, mahal ko siya, kahit na hindi kami nagkita, kahit hindi niya ako inalagaan, sabi ganun. Yun po. Lahat kami minention doon sa unsend niya na message sa amin. Kaya nakakaano naman din yun, di ba? Opo. Nakakagaang pa rin ng pakiramdam yun. At least meron siyang sabi niya. Ikaw lang problema, hindi ka nakapagsabi sa kanya bago siya umalis. Wala talaga. Kasi wala akong idea na, sabi ko nga, sa nanay ko, pag nag-uusap na kami ngayon, ko, sana pa rin, hindi na ako tumuloy that time. No? Kasi, pero kung inisip ko kung talaga nakatadhana, destiny na mangyari yun, kahit na siguro nandito ka, kung mangyayari yun. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon kasi syempre, bit mo pa rin yan kung anong gusto mong sabihin sa anak mo. Anong gusto mong sabihin sa anak mo kung naririnig ka niya ngayon? Na, mahal ka ni Papa, naka. Alam ko, nakikita mo yung sitwasyon ko ngayon. Lahat ng nangyayari sa amin nakikita mo. Katulad sinabi ko sa'yo dati nung buhay ka pa, lalaban ako naka, magpapagaling ako. Dahil sabi ko nga sa'yo, alagaan ko pa si nanay. Lahat ng mga pangarap mo nak, ng mga sinabi ko sa'yo dati, gagawin natin, magkakakotse tayo nak, lahat ng mga dreams mo, gagawin ko pa rin nak, at wala ka na dito. Handaan mo, alam ko nandiyan ka na sa heaven, kasama na si Papa God. Mahal na mahal kita naka. Kulang ang mensahe na to para malaman mo kung gano'n kita kamahal, pero alam ko nandito ka lagi sa bahay, hindi ka pa umaalis. Kaya mahal na mahal kita, alam mo yan, binigay ko lahat ng buhay ko para sa'yo. Hindi man ako nagluwal sa'yo, pero nandito ka lagi. Habang buhay anak. Mahal na mahal kita anak. Thank you. Tapos, hindi niya nakita na ganito ang sitwasyon mo. Opo. Kailan nangyari sa'yo na-stroke ka? 2023 naman namatay siya. 2024 naman ako. Na-stroke ka? Opo. Ang nangyari kasi, Nay, parang sa pili-pili kong labanan yung lungkot ko. Ito ginawa ko sa sarili ko, trabaho. Binugbog yung trabaho sa sarili ko. Sa nanay ko. Para makakalino. Oo. Kasi yung sakit, Nay, sinasabi nga ng nanay ko tsaka ng mga kapatid ko, ama ka lang. Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi lang ama, hindi lang basta ama to. Sabi ko, hindi nyo alam. Doble sa akin kasi bakla ako eh. Sabi ko, ano mangyari sa akin after that? Sabi ko, di ba, kayo may mga anak ka, sabi ko sa kapatid ko, ikaw may anak ka, babae ka, pwede ka magkaanak. Ako hindi, wala na eh. Yun ang pangamba mo kasi. Opo. Sabi ko, anong nakalaan para sa akin after nung pagkawala ng anak ko? Although, napasalamat ko na kasi lagi kong iniisip sa sarili ko na, thank you God, sabi ko, at least sa 18 years, pinahiram mo sa akin yung anak ko. Totoo. Binigay mo sa akin, nagkaroon ako ng inspirasyon, at babaunin ko until now yung 18 years na yun. Paano ngayon yan, Kokwa? Nagkasakit ka, hindi ka makakapagtrabaho. Sino ngayon ang tumutulong ngayon sa inyo? Totoo lang na ito, gusto kong magpasalamat kay Sir Richard Hinyola. Kasi by accident po, sa kakascroll ko lang telepono ko, nakita ko siya doon. Pero way back po si Sir Richard Hinyola po, manager po namin ni Becky Bello sa Palawan Bar. Doon niya kami minanis noon. Tapos nagkaroon kami ng contract. Sabi niya sa akin, sabi niya, sige, meron akong Puwarang Pilipino Award nga sa Music Museum, which is doon tayo nagkakita. Tapos sabi niya sa akin, sige, gagawin kita beneficiary doon. Tapos yun naman, very thankful na kasi ang dami nabuksan doon na nagkita po tayo, which is totoo lang na matagal ko na po pangarap pag nanonood ako ng mga vlog mo. Kaya ko sana mapasama ako dyan, siya kung gano'n. Kasi kahit paano naman on my own little way, may inaambag ako sa mundo ng komedya. Lalo na nakita ko po si Marlon, sabi ko, kung gusto ko yan, sabi ko sa nanay ko, Nay, gusto kong mag-guest dyan. Kaya nung time na kinukontak ko si Marlon, sabi niya, kontakin mo si Nay Romero. Sabi niya, wala akong kontak eh. Nagkakontakan tayo na isang beses nung
Ano binibenta mo na dati nun? May binibenta kang parang ulam ba o something? Hindi ko. Hindi mo tandaan. Nasa clowns ka pa po noon eh. Tagal na naman siguro. Tagal na po. Doon na tayo nagkakontakan. Tapos after noon, sabi ko ganun. Sabi ko, doon na kami kinuwento ko kay Marlo. Sabi ko, kontakin mo uli. Sabi, nandiyan na naman siya sa Facebook. Sabi ko, sige. Tapos doon ako nanood, pati napanood ko si Noel. Sabi ko, gusto kong mag-guest dyan. Sabi niya, hayaan mo naman. Sabi ko, kaya nung time na nagkita pa tayo sa sa Music Museum. Sabi ko, nakita ko doon, nandun ka sa buffet area. Sabi ko, ito na yun. Sabi ko doon sa PA ko. Sabi ko, sige, lapit mo. Kahit na, para kung pipinglaw na maglakad. Sabi ko, sige, lapit mo ako doon. Sabi ko, ganun. Para, makausap ko si Nay Romel. Kaya nung inopen niya pa sa akin to, sabi ko, sige po, walang pag-aatubili. Kasi sabi ko, just to be honest na ya, sabi nga ni manager ko, former manager ko si Richard, kausap ko kanina, sabi niya, walang budget yan. Sabi nga ganun, ang habol mo lang dyan para malaman ng tao lahat ng nangyari sa'yo. Kasi bago nangyari, nung nangyari sa akin to, nagkaroon po ng issue sa akin. Ano naman ang issue sa'yo? Ng mga bakla, inissuean ako na comatose daw ako. Ay, Ayun kaya po. mabuti na lang dapat ito Opo. talaga. Mapanood ito lang mga kaibigan mo nag-aalala sa'yo. Pero, Kokwa, paano ngayon ang buhay mo kung hindi ka nakakapag-set? May may set ako. Ay, nakakapag-set ka pa rin. Opo. Kasi nung na-stroke ako, nandito ako ito yung pinakatulugan ko lang. Dito lang talaga ako natulog. Kasi dati po, nakakakita ako sa taas. Hindi ko na kaya. Kasi itong doktor ko din, nakakaloka, pinainom ako ng steroid. Sabi nung kaibigan ko, ba't ka pinainom ng steroid? Gagapang pamatigas ng muscle yun. Kaya nung time na stroke ako, nakakaakit pa ako sa taas. Wala pang ganito, walang tungkod, walang wheelchair. Kaya sabi ko sa doktor, hindi kaya kako yan na naging dahilan kung bakit Sabi, hindi, late reaction lang yan mo nangyari sa'yo. Pero kasama yan sa'yo, hindi ka makakalakad talaga kasi ni-stroke ka. Tapos, nung, sabi ko sa nanay ko, nung nag-therapy po ako, nag-start ako mag-therapy ng January. Kasi November, December, January, siguro mga kalagitaan ng January, bedridden lang, dito lang po talaga As in ako. bedridden. Opo. Paano yung kabuhayan? Wala Wala po. nang trabaho si nanay. Si kapatid ko. Yung kapatid na lang ang Opo. tumustulong sa'yo. Lahat po. Tapos ang medyo na-challenge ako na nung iniyak ko to kay Sir Richard. Sabi ko sa kay Sir Richard, tulungan mo ako kasi sabi ko, hindi ko kayang makita nanay ko. Kasi nahirapan ako na ultimong pagbangon ko na talaga hindi ako makabangon. Ultimong paglinis ng puwet ko, si nanay po talaga. Nahihiya ako bilang, siyempre, lalaki po ako. Sabi ko, ayoko ng ganito. Sabi ko, ganun. Nahihiya ako sa nanay ko. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Sabi ko, aaralin ko. Kaya inaral ko. Sabi ko, nung nag-therapy ako, nag-start ako mag-therapy, nilakad-lakad ko po ito. Tagal sabi ko, pinilit ko kahit masakit yung tuhod ko. Kasi yung gout ko po, May gout ka din? May stroke po, tsaka gout. Ang sakit nun. Opo, sabi ko, sige, pilit. Sabi ko, gabay-gabay lang po dyan, kapit-kapit. Sabi ko, hindi pwedeng ganito ka ako. Sabi ko sa nanay ko, nung nakalakad-lakad na po ako, sabi ko sa nanay ko, kasi inaatake po ako ng anxiety, ng depression dito sa higaan, kung ano naman naiisip ko, ako napapraning, para ako na-ansya. Ako, sige na, sabi ko, hanap ako ng trabaho na Kasi ayoko rin po iasa sa kapatid ko, yung kalagayan ko. Tsaka kailangan talaga, di ba? Ilalaban talaga natin. Hindi natin nahahayaan na nandito ka na lang. Aantayin mo na lang kung ano mangyayari Ay, bukas. ayoko po ng ganun. Ngayon, nagtatrabaho ka pa rin. Opo. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Ngayon po, unang-unang bar na nung after ko ma-stroke na gusto kong pasalamat, papanood niya rin naman to, si Ma'am Eileen. Saan si Ma'am Aileen? Si Ma'am Eileen po sa A+ bar dito sa Kawit, yan o. Which is kasama ko si Wendell. Wendell Valdez. Yun ang unang-unang bar na nagtumanggap sa akin na na-stroke ako. Kahit na nakasaklay ka. Ay, tanong niya sa akin, sabi, paano ka mag-show? Ako, ito po, buti na lang na, ang thankful talaga ako sa Panginoon. Hindi niya na pinaapektuhan yung bibig ko, yung boses ko. Kasi kung makakachika pa naman po ako, madal, kung gano'n, huwag ka mag-alala. Nung pinayagan niya ako doon, hanggang sa nagsunod-sunod na, may nag-offer na po sa akin ng set sa bazaar. Hindi yun lagi kung, pag may nag-offer sa akin, yung sinasabi ko kagad. Ako, okay lang po ba yung ganito kalagayan ko, ganito po. Pero don't worry po, hindi ako magiging pabigat, hindi ako asikasuhin kasi lagi ako may PA. At lagi ko po kasama si nanay. Nakakatawa. So, at least nagtatrabaho ka pa rin ngayon. Opo. Ano na lang na, hindi katulad dati na araw-araw. Ngayon, twice a week, ganyan. At least, Opo. meron pa rin income. Opo. So, ito talaga yung lesson natin sa mga nagtatrabaho sa gabi. Dapat wag tayong palalo, wag nating sagarin ng pagod natin, di ba? Napapansin ko lang, Kokwa, parating sinanay mo lang ang kinikwento mo. Opo. Nasaan si tatay? Patay na po. Kailan namatay si tatay? May 10 years na yun, no? 10 years na. 2002 po. Sa Baga naman yun. Kaya yun po, sa ngayon, sabi ko nga doon sa mga nakakausap ko, pasalamat ako sa Diyos kasi nandito pa rin si nanay. Kasi kung wala si nanay, hindi ko na alam, magpatiwakal na rin ako. Ano ka ba? Hindi, kahit sa saglit sa isip mo, wag mo mga ganong bagay. Kasi laban lalo na dyan nanay mo. Diba? Masayang-masaya ang nanay mo. Ramdam na ramdam ko naman ang nanay mo na masayang-masaya siya, na pinagsisilbihan ka niya. Diba? Saka yun, sabi ko nga po din, nandito sa Music Museum, sabi ko, pagaling ka, Kokwa,
Hindi pwedeng ganyan. Alagaan pa nanay mo. Kasi yun talaga gusto ko na, ayokong nanay ko mag-aalaga sa akin. Gusto ko ako mag-aalaga sa kanya. Totoo. Lalo na po sa edad ni nanay, 79 na po siya. Mahirap po. Minsan nagtatalo kami kung ganun sa kanya. Huwag mo na ako intindihin kung ganun epekto ng stroke ko. Kasi minsan mabilis po mag-init ang ulo ko. No, kasi wala kang parati kang wala kang masyadong ginagawa eh. Kaya kung ano-ano pumapasok, tapos yung kalagayan mo, yung dating mabilis kang kumilos, lahat ng gustong iniisip mo, mapupuntahan mo, lahat ng gustong gawin mo, nagagawa mo dati. Ngayon may limitasyon na. Opo na. Di ba? Mga kaibigan, kamusta yung mga kaibigan mo dati? Magmula nung na-stroke ka, nandyan pa rin ba sila? May mga tumulong po. Gusto kong pasalamat unang-una sa mga taga-library. Kasama sila Joshua Romero, Mandy Flores, si Rads. Maraming salamat. Kay Carlo de la Vega ng Clowns. Gusto kong pasalamat dyan. And also kay Banji Castillo. Yan yung mga, doon sa mga boss ko po dyan sa Pasay, boss ko sa Kawit, boss ko sa Caloocan. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng chance na makapagtrabaho pa din po. Si Wendell Valdez po, nung nakaraan kasama po kami ni Wendell Valdez, nagkausap ko sabi sa akin ni Wendell, sabi niya, lumaban ka lang bakla, hindi pwedeng gaganyan-ganyan. Sabi ko, oo naman, kung ganun. Ikaw nga nalaban ako pa kaya. Sa mga nangyayari sa'yo ngayon, anong gusto mong i-share? Anong naiisip mo ngayon na sana hindi pala ginawa dati yon? Di ba may mga bagay-bagay tayo ngayon na sana pala dati hindi ko ginawa ito? Anong mga ipapayo mo sa mga kasamahan natin na nagtatrabaho sa gabi? Yeah, katulad sa mga sinabi ni Romel kanina, huwag tayo masyadong greedy, huwag tayo masyadong alipin tayo ng salapi. Dumating ka sa punto mo. Opo. Talagang trabaho. Opo. Umabot po ako sa punto na ang pahinga ko na lang po sa biyahe na lang. Yung tipong nasa grab ako, doon ako matutulog. Tapos nasa grab ako, doon ako mag-makeup. Kasi kailangan tuhugin. Yung minsan, pagkagaling ng set, tutuhugin ko yung 3 racket. Kasi that time talagang binisi ko sa ko, hindi pwedeng may stuck yung utak ko sa nangyari sa anak ko. Kasi naramdaman ko hanggang ngayon na yung lungkot. Hindi ko lang mabulalas. Pero hanggang ngayon malungkot po ako pag naalala ko. Actually, kanina bago po kayo dumating sa ko, guide mo ako kasi lalo na sa music museum tayo. So, ihi ako ng ihi doon na yun. Kinakabahan ako. Kahit ngayon, ano kayang ikukwento ko, ano kayang sasabihin ko. Sabi ko, gabayan mo ako kasi alam ko nandito pa ang anak ko na Nararamdaman mo siya. Opo. Sa nanay mo, anong gusto mong sabihin mo sa nanay mo? Nay, love you. Sensya ka na. Actually, na yung inaano ko ngayon, yung takot ko po ngayon talaga sa nanay ko. Kaya minsan po may mga offer sa akin na sunod-sunod pa rin ngayon. Minsan hindi ko na po tinatanggap. Minsan nagpapadala na po ako ng ibang tao. Kasi unang-una yung health ko po. Pangalawa, ang concern ko sa nanay ko po, matanda na po. So, minsan iniisip ko na baka magsunod-sunod kami, nanay ko naman magkasakit. So, minsan sabi ko sa kanya, parehas na kami nagiinom ng maintenance ngayon. Sabi ko sa kanya, yung pabayaan yung katawan mo. At maaari pagda dito, sabi ko matulog ka na, matulog, magpahinga tayo. Lalo ngayon, wala kaming trabaho. Kanina maghapon, sabi ko, matulog tayo, pahinga. Sabi ko, kasi kailangan niya Opo. Tsaka dito, parati kayo magkasama, nakakatuwa. So ngayon, Kokwa, ano pa ang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayong nalilimitahan ang pagkilos mo, pagpunta mo? May mga pangarap? Mapangarap marami, pero anong gusto mong gawin ngayon? Anong gusto mong mangyari ngayon sa buhay mo? Gusto ko pa rin po na patuloy sa pagpapasaya. Kasi ito na yung parang, sabi nga nila, parang bread and butter ko, di ba? Parang dito na ako binuhay ng mundo sa pagpapasaya ng tao. Oo, tsaka balitang-balita ko, sikat na sikat ka dito sa Cavite. Kasi lahat halos ng okasyon ng Cavite, ikaw ang unang-una nilang kinukuha. Tama ba ako doon? Opo. Diba? Nakakatuwa. Alam mo dati, nung di pa kita kasi ngayon ko lang po nakausap si Kokwa as in, sabi ko, mukha kang suplada. Pero alam mo, nagkamali ako. Napakabait mo, kapatid. Sa pagpatuloy mo lang yan. Tapos lumabang ka lang kasi nakikita ko naman fighter ka eh. Nalungkot ka lang, may marami nangyari sa'yo, nawalan ka ng anak. Pero hindi naman, wag mo sanang hayaang mawalan yung pag-asa. Kasi nandyan pa, nasa puso mo pa yung pag-asa. Kaya ilaban mo lang ng ilaban yan. Naniniwala ko, isang araw, makalawa, mawawala na rin yan kasi nagpapagamot ka naman, nagpapatherapy ka naman. Yun lang nga, kailangan mo lang talaga ng tulong ng ating mga kasamahan. Diba? Basta, kayang-kaya mo yan. Nakikita ko sa'yo na super kaya mo yan. At sa kay nanay, dito po kay nanay. Tama po kayo. Si nanay, ito si nanay. Ito ang nanay ni Kokwa. Nanay, kamusta po kayo? Okay lang.
Oo. Anong kung gusto niya sabihin kay Kokwa? Lumaban lang siya. Tulungan niya sarili niya. Ayan. O, lumabang ka, Kokwa. Ayan. Dito ka na. Upo ka dito. Ali. Ayan. Sige na. Alam mo, ang magpapalakas lang naman sa ating lahat, di ba? Pag-asa mo, pakita mo sa nanay mo na lumalaban ka. Yun lang gusto makita ng nanay mo eh. Na lumalaban ka, huwag pababayaan sarili mo. Kasi andyan naman siya para tulungan ka niya. Kasi kung tutulungan ka ng nanay mo at hindi mo tutulungan sarili mo, walang mangyayari sa tulong ng nanay mo. Kaya dapat, dalawa na lang kayo dito sa bahay, nagtutulungan kayo at higit sa lahat, nagkakaintindihan kayo. Di ba, Nay? Nakakatuwa ka, Kokwa. Ay, nako. Nanay, marami pong salamat. Nako, meron pang plano ang Diyos para sa iyo, Kokwa, at sa nanay mo. Stay healthy lang, Nanay. Huwag niyo rin pong pababayaan ang sarili niyo dahil darating po ang araw na maibabalik po, hindi man 100% maibalik ang kanyang likse at kilos niya, pero babalik at babalik pa rin sa dati ang mga ginagawa mo. At saka, pinaka-importante na yun ngayon, talagang hindi ko inaalis sarili ko, yung pag-asa na yan, saka laban, at siyempre yung pananalig. Yun ang po ang talagang pinaghahawakan namin ng nanay ko. Lagi ko siyang ini-encourage ko, Nay, dasal tayo. Sabi ko ganun. Maghapon, tapos pag bagong tulog ko, Nay, dasal tayo. Noon ba pala dasal ka talaga? Nung hindi pa nangyayari? Mas na-doble Mas po ngayon. doble. Triple nga, parang every time na may problema ako, may nababother sa utak ko, dasal. Anong sinasabi mo sa Diyos? Patatagin niya ako lalo. Gawin niya ako mabait lalo pa. Kasi sabi nga natin Manay, sa mundo ng komedya, ang dami-dami na po magaling, pero kakaunti na lang po mabait. Kailangan gusto ko pong, kahit ganito na kalagayan ko, gusto ko pa rin maging mabait lalo. Kung mabait man ako sa paningin ng iba, gusto ko pa maging mabait pa lalo. Kasi ganito na yung kalagayan. Second life ko na po ito, kaya kailangan i-treasure ko na, ingatan ko na. Last, ano ang sabi ng doktor sa kalagayan mo para ma-update lahat ng mga taong, mga kaibigan mo, mga supporters mo, anong sabi ng doktor sa kalagayan mo? Ang sabi po sa akin, malaki po ang chance. Kasi from the bedridden status ko, actually ito na lang po ang kulang sa akin, balance, matanggal na tong tungkod, tapos itong kaliwang kamay ko. Ito lang po hindi kasi nagalaw. Gusto kong papalitan ng pero kamay ng manok. Pero alam mo, buti, okay na yan. Ang mahalaga, nakakausap ka, alam mo, kumpleto ka pa rin, at pasasaan, mobilize mo pa rin yung katawan mong yan. Basta, manalig lang tayo, lagi. Huwag tatanggalin ng pag-asa, makukuha mo pa rin yan. Di ba? Maraming salamat sa iyo, Kokwa. Nanay, maraming pong salamat sa inyo. At Kokwa, magpagaling ka, magpalakas ka. Maraming nagmamahal sa iyo at marami ka pang mapapasayang tao. Apo. Di ba? I-follow niyo po at mag-subscribe kayo, guys. Ito pong nag-iisang vlogger po na talagang ang mga content po niya may kabuluhan. Hindi po basta-basta hindi etso sa mga content. Dito na po kayo mag-subscribe, hindi wag na po kung saan-saan. Wag na po dun sa mga taong banal-banalan. Dito na po tayo sa totoong tao po. Maraming salamat, Kokwa. Nanay, thank you po at stay happy. Huwag na mag-iisip ng mga negatibo, basta mabuhay araw-araw na masaya. Thank you po. Thank you. So mga kachika sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Thank you.